Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming umiinom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle, pero naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre, Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit na miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako po pala si Dan. Meron po akong girlfriend and we've been together for a year now. Ito pang girlfriend ko, napansin ko na kahit anong bigay ko sa kanya ng mga stuffed toy, palagi niya pa rin katabi itong teddy bear na to sa pagtulog. Bago pa lang kami, madalas ko nang napapansin na palagi niyang dala-dala tong teddy bear na to. Ang kwento niya sa akin, 4 years na raw sa kanya itong laruan na to. At binigay daw ng kanyang kuya sa kanya. Hindi ko naman pinapansin masyado kasi ano ba naman yung teddy bear? Laruan lang yun. Hanggang sa nasanay na lang ako na lagi niyang bit-bit o dala-dala kahit sa ang travel namin yung teddy bear. Tapos 1 year na kami, DJ Lindsay. Saka ko lang nalaman na nagsasalita pala yung teddy bear. Tumutunog pala. Naka-record doon yung boses ng isang lalaki. At ang sabi is, I love you. So nagtaka ako. Ganun ba sila ka-close ng kuya niya para bigyan siya ng teddy bear na may pa-I love you pa? So hindi ko na masyadong pinansin noon pero na-curious ako at hindi mawala-wala sa isip ko. One time, natsyempohan ko yung pamangkin niya sa bahay. Tinanong ko siya, meron din ba siya nung teddy bear na nagsasalita galing sa tatay niya? Yung kuya ng girlfriend ko. Wala daw. Sabi niya, yung teddy bear daw na laging dala-dala ng tita niya, hindi naman daw galing sa daddy niya, kundi sa ex-boyfriend ng girlfriend ko. Alam mo, DJ Lindsay, nung nalaman ko yun, nagmadali akong umakyat sa kwarto. Alam mo yung sa sobrang galit ko, gusto kong itapon agad yung teddy bear na yun. Sabi sa akin ng girlfriend ko, sobrang babaw ko naman daw magalit. Dahil lang sa isang teddy bear? Ang sabi niya sa akin, yun daw yung dahilan kung bakit
Nako-comfort siya sa tuwing nasistress siya. Yun lang daw yung purpose nun. Kaya tinatago niya pa rin. Pero DJ Lindsay, yun yung nagpapaalala sa kanya ng ex niya. Dapat ko po bang ipilit yung gusto ko? Gusto ko po sana na imbes na yun yung lagi niyang dala-dala, baka naman pwede niyang bigyan ng pansin yung mga niregalo ko sa kanya na stuffed toy din. Pilitin ko po ba? O pabayaan ko na lang since teddy bear lang naman yun. DJ Lindsay, tulong naman po. Ako po si Dan. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 19 minutes, makaraan po ang alas 9 ng umaga. 9:19 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa estasyong same, pero iba. Mag-we're number 106.7 Energy FM. Magawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oy! Grabe mga teddy bear na ganyan ha. Di mo alam na yung teddy bear pala yun, may boses nung ex nung jowa mo. Wow! Yun pa yung dahilan kung ba't hindi niya maitapon. Well, hindi naman natin alam kung yun nga lang ba yung dahilan kung ba't hindi niya maitapon-tapon yung teddy bear na yun o maitabi-tabi, ganyan. Pero syempre, bilang ikaw na yung current boyfriend, medyo naiintindihan kita ron sa part na yon. In fairness naman. Naiintindihan din kaya tayo ng mga nakikinig sa atin right now. Yung mga nakikinig sa atin na talaga naman po mga panggang drivers na always nakikinig sa Energy FM. Oo ha, batiin natin yung Grab West Team Manila. Governor Randy Regala, Mayor Jonathan Nogal, Jeff Sakamoto, Nelson, Manny, Ferdinand, June, Kuya Doc, Daniel, Ronel, Armando, Antonio, Jimmy, Erwin, Conrado, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, Lakay Zacarias, and Mig Santiago. Good morning po sa inyong lahat, Jern. Ay, ang sarap nung pinadala nyo ang sarap kinain namin ni Romel kahapon. Wow! Ang sweet nga namin kinakain namin habang nandun kami sa pagawaan ng sasakyan. May pinaayos kasi nagutom na ako. Sabi ko, may bigay nga pala yung mga taga-Grab West Team Manila. In fairness naman. Yun na lang yung kainin natin. Very healthy. Taray. Okay Salamat po ulit, Kuya Erwin Viloria. Maraming salamat sa'yo. Mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Ano bang mararamdaman mo kung yung girlfriend mo o yung boyfriend mo yung ganun? Yung laging dala-dala kahit saan magpunta yung teddy bear. Yung tipong, may mga ganyan tao yung lagi silang merong yung pamilyar na bagay para makatulog sila sa gabi. Oo, may mga ganyan. Kasi naalala ko, si Romel naman, lagi niyang gusto, meron siyang kayakap na unan sa gabi. Hindi nga ako yung niyayakap. So, umpisa lang, yayakapin ako. Pero maya-maya, mararamdaman ko na nire-reach out niya na yung una na yon. And ever since the world began, ganun talaga siya. Wow! Oo. O kaya hindi makatulog ng hindi gamit yung mga kumot na gamit nila since bata pa sila. 'Di ba? Yung iba naman yung pangtalukbong, yung hindi naman siya sing laki ng kumot. Oo, yung pang ano lang, pang something lang. Pang something lang, gusto mo 'yon. Oo, parang mga pang balabal lang. O hindi nila kasi 'di ba yung mga balabal na 'yan, yung pang ano lang, pang lagay mo lang sa likod mo, may mga pwedeng kutkutin 'yan sa dulo, 'di ba? Oo. May mga bilog-bilog yan na kutkutin sa dulo. Hindi sila makatulog hanggat hindi nila kinukutkot yung mga yun. Oo, yung binibilog-bilog. Yung mga nakalawit-lawit sa mga maliliit na blanket. Maliliit na blanket. So ikaw may ganun ka rin ba? At what if malaman mo na yung bagay na yon bigay pala ng ex ng jowa mo? Ano ang gagawin mo? Ipapatapon mo ba yung bagay na yon?
Or pababayaan mo na lang since gamit lang naman yun. Halika na, sabihin mo na sa akin kung anong nararamdaman mo dito sa Lihim ng liham. At your service all the way till 11 in the morning. I-message mo ako. Punta ka sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Click live. Nandun po, live na live po tayo doon. Hello muna kay Criselda, kay Rosemary, kay Ate Yoli, kay Ronald, si Edriel. Sabi ni Ronald, Grab Driver Team Road Jokers po. Pa-shoutout naman po kay President Ramon and Boss Kenneth. Hello, kamusta kayo dyan? Si Gawat Eleanor, nakikinig po sa atin. Gandang umaga po sa mga drivers na talagang kasama po natin habang nagda-drive at nakikinig sa Energy FM. Anong gagawin mo? Tulungan natin si Dan. Ha? And sabihin mo sa akin kung anong gagawin mo kung ikaw yung nasa posisyon niya. Sabi dito ni Stelin, mababaw man pero respeto pa rin dapat, DJ Lindsay. Talk it out with her. Itapon ang kailangan itapon, ibalik if need, ibalik sa owner. Simple as that. We invest sa relationship physically, mentally, and emotionally. Balance dapat para healthy at hindi toxic. Pag di tinapon at di ka nirespeto sa desisyon mo, itapon mo na yung jowa mo. Umexit ka na dyan, kuya. Yun lamang po. Salamat, DJ Lindsay. Lihim ng liham. Sabi naman po ni Abraham, pag lalaki yung may teddy bear from his ex, galit na galit kayo. Grabe, hirap niyong ipagtanggol. Respect begets respect. Di pa rin naka-move on si ate sa ex niya. Hindi deserve ni sender ang ganyan. Lihim ng liham. Sabi naman ni Paula, simula nung nalaman ng asawa ko na yung malaking SpongeBob na stuffed toy ay galing sa ex ko, unti-unti niyang sinira. Sinira niya unti-unti, DJ Lindsay. 'Di ba? Minsan nahuhuli ko na lang binubugbog niya or di kaya binabawasan niya ng bulak at tinatastas ang paanong SpongeBob. Hanggang sa nasira at tinapon ko na sa kanya. Pinatapon ko na sa kanya. Kita ko sa mukha niya na parang nanalo ulit siya sa pangalawang beses. Pero no issues naman po para sa akin yon. Ganon talaga siguro. I-let go na ang mga gamit na wala namang kinalaman sa relasyon ninyong dalawa. Lihim ng liham. Nakakuha ka ng tip doon. Unti-unti mong sirain. Labhan mo yung teddy bear na nagsasalita. Labhan mo. Ibabad mo ng 2 araw. Tingnan natin kung magsalita pa yan. Makita niya, hinahanap niya. It's your time to shine eh. Ikaw na yung jowa, di ba? Dali, basa pa tayo. Makakakuha ka ng tips dito. Yung mga may attitude na mga sender natin dito. Sabi ni Lady, simple, reguluhan mo rin siya ng teddy bear, mas malaki kesa dyan, tapos itapon mo na yung teddy bear na yan. Kung ayaw niya itapon, ibalik mo na siya doon sa ex niya. Sabi naman po dito ni Primo, if the fact that she lied tells you everything about it. Seryoso naman itong natin, sender na to. Sabi naman ni Joylene, sabihin mo na yung feelings mo tungkol sa teddy bear at gusto mo na yun itapon. Tapos bili ka ng bago na panda. Panda naman. Tapos i-record mo rin yung boses mo mismo. You're not mababaw. Kasi kung babalik ta rin ang sitwasyon, for sure baka mas OA pa at magalit pa yung girlfriend mo at mag-iyak-iyakan pa yan. Sabi naman ni Sarah, yung ganitong teddy bear ang ibigay mo tapos may picture nyo tapos may voice record mo pa. Huwag ka nang magalit. Ganon talaga. Kayo talaga. Sino pa? Ano pa sabi ninyo dyan? Sabi ni Criselda, hindi pa niya talaga nakalimutan yung ex niya, DJ Lindsay, dahil ayaw niya bitawan ang nagpapaalala sa kanya ng nakaraan niya. Sabi naman ni Rosel, hindi talaga nagsisinungaling ang mga bata. Kapag alam niyang walang niregalong teddy bear mula sa tatay niya, ask mo, Dan, ng girlfriend mo, kung mahal pa ba niya yung ex niya dahil lamang sa teddy bear na binigay niya. Kung hindi, then sabihin mo na nagsiselos ka dahil pinapaalala niya yung ex niya. Diba? Kung oo, i-let go mo na dahil distraction yung bagay na yan sa inyo. Kahit ikaw ang present niya, siya pa rin ang tinitibok ng puso niya. Sad but painfully true. Painfully true. Sad, but that's the truth. Diba? Sabi pa dito ni Christopher, happy. Pa-shoutout naman po 56th anniversary to Gamma Phi from ICCT Cainta. Ayan, hello. Sabi naman ni Cyril, para sa akin itapon mo na yan kasi may jowa na siya. Sabi naman ni RJ, di kasi nagsasalita mga binigay mo. Yan tuloy. Dapat yung nagsasalita daw, bakla ka ng taon kasi. Lihim ng liham. Sabi naman dito ni CJ Santos, lagyan mo ng surot, kuya.
Uy, ang sasama ng ugali ninyo, but I like it. Sabi ni, ano ba sabi dito ng mga pangga natin? Sabi ni Edriel, red flag yan, iwan mo na habang maaga pa, panakipbutas ka lang talaga, ha ha ha. Grabe ka naman. Pero, alam mo yon, may mga ganyan talagang pagkakataon na hindi maiiwasan yan. 1 year pa lang kasi kayo. Dan. Papada. Ay, iba pala yun. Hindi, isang taon pa lang kasi kayo. So, nandyan pa kayo sa, alam mo yung adjustment period. You know what I'm saying? Baka hindi pa lang talaga siya 100% na nakaka-move on from the past. And minsan nangyayari naman talaga. Hindi naman agad-agad. And it's up to you kung paano mo i-erase. Although, alam naman natin na bago ka pumasok sa isang relationship, dapat burado na yung ex mo from the picture, di ba? Pero, may mga times nga na hindi talaga siya agad-agad napupura. 'Di ba pare? So if I were you, tulungan mo siya. Kung mahal na mahal mo siya, tulungan mo siya na alisin sa frame, sa buhay ninyo yung ex niya. Tapos ikaw naman yung pumalit. 'Di ba? Wow! Okay lang yan. Kasi kapag bago pa lang yung relationship talaga naman may mga masasakit pa na punto, may masasakit pa na part, lalo na 1 taon pa lang kayo. Kumbaga kinikilala nyo pa lang yung isa't isa. Oh. Pero ako feeling ko madadala yan sa simple request lamang. Wow! I-request mo sa kanya na sana matuto kang alisin na yan teddy bear na yan sa buhay mo kasi you have to understand na babastos ako bilang boyfriend mo. Ano pang silbi ko dito kung tayo naman yung magkasama pero ang nagko-comfort sa'yo yung teddy bear na bigay ng ex mo. Di ba dapat ako ang mag-comfort sa'yo? Di ba dapat yung comfort, convenience magaling sa akin? Di ba? Baka naman po pwede. Respeto naman sa akin. Baka lang. 'Di ba? Tapos take mo yung yung advice ng isang commenter natin. Unti-unti mong sirain. Alam mo kasi kung wala na yan para sa kanya, wala na yung ex na yon para sa girlfriend mo, hindi niya na rin iintindihin yan eh. As in, wala na kahit i-donate nyo na lang yan sa mga nangangailangan, sa mga bata na hindi pa nakakapaglaro ng stuff toy all their lives, di ba? Okay na yun eh. Pero yung itago mo, patas kahit saan ka magpunta, dala-dala mo, ibig sabihin, there is a symbolic part doon sa bagay na yon na you truly treasure. Diba? Nandun pa yung boses nung ex, diba? Ay, naku, sinasabi ko siya. So, i-request mo ng mahinahon, ng maayos. Ngayon, sa mga susunod na araw, kapag nakita mo na nawala na, ibig sabihin, you matter to her. Pero kapag hindi niya ginawa yun, yung tipong ni-request mo na, kumbaga, nakisuyo ka na, diba? Nakiusap ka na please tanggalin mo naman. Tapos nandyan pa rin, at tas yun pa rin yung yung embrace niya kapag nalulungkot siya. Ay, naku, alam mo na kung ano ibig sabihin nun, bakla. Oo. Alam mo na kung ano ibig sabihin nun. Oo. Kausapin mo ulit siya ng matino. Kasi pwede yun, i-request mo ulit. Kinausap na kita last time. Baka naman, pangalawang beses. Baka naman pwede. Baka lang. Pag pumangatlong beses ka pa, ay kuya, sinasabi ko. Pag pumangatlong beses ka pa, alam mo na kung anong gagawin mo. Hindi pa siya nakaka-move on talaga from the ex-boyfriend. O, diba? Sabi ni Chard, ang sakit niyan, parang yung pangako ni Alan. Ano ba yan? Wag! Kayo talaga. Sabi ni Ate Baby, kaya nga yung past hindi na binabalikan sa bagong relasyon para maging stable kayo kung anong meron kayo ngayon. Yan, magkaiba yung nakaraan at yung bago. So there, ang endpoint nito is respeto lamang para sa isa't isa. No? Respeto para sa'yo dahil ikaw yung current boyfriend. And alam mo, meron akong isang kaibigan na nag-undergo ngayon ng rehab kasi sobrang intoxicated siya and talagang devastated siya sa paghihiwalay nila ng kanilang asawa. So ang sinabi po nung doktor na tumutulong sa kanya, let go of all the things na binigay ng ex-husband mo. Lahat ng bagay na nagpapaalala sa'yo about your ex-husband, tanggalin mo yan. Even yung mga CDs, even yung mga cassette tapes, man. Kumot, damit, diba? Yung scent na nagpapaalala sa'yo sa asawa mo, tanggalin mo yan sa bahay mo. No, to start a new chapter of your life. Wow! Diba? Alisin mo muna, kumbaga hilumin mo muna yung sugat bago ka mag-jump into another relationship or another chapter of your life. Ganun yun.
Alisin mo muna. Kumbaga masanay ka muna nang wala yung mga bagay na yon bago ka ulit magsimula. 9:33 on the clock. Mahal ko Panggako Baby Ko, giving you something from Jovit Baldovino. This one is called Kailangan Kita. Panggay ko pa rin po yung nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo